Mga kami may nanay ko ay nasa ospital. Yung ano lang, itong kaliwa ko. Kausap ko yung mga pamangkin ko. Kaya hindi ko mahina ang boses ko. Maaga pa lang dito. Madaling araw pa lang dito. Ganun na ang sena. Ipinadala ko na at na-stroke. Anong sabi ng doktor? Ang sabi ng lola mo? Tanggalin daw yung ano. Hindi naman na-fit yung verdict. Hindi pwede kung hindi nagbabawal pumasok. Hindi pwede naman talaga dito. Bakit ayaw mo magtali ng buhok, MJ? Ano na, kamusta na ang lola mo? Tulog po. Papakainin po ata. Nilagyan ng tubo baga? Mahaba. Bakit nagtataray? Sakit daw sa ilong. At least nakakapag-respond siya. Pati hindi, natutuwa pa yung doktor. Sabi, tinan mo kanina, hindi nagsasalita ngayon. Ang lakas na ng boses. Kailangan lang daw tita talaga ni Lola. Yung sa, yung may pinakita sa akin yung lalaki na parang bote, yung maliit na bote, na iaan doon sa dextrose ni Lola. Kailangan daw yun ay mainom ni Lola ng dalawang araw. Kaya MJ, pag hindi mo naiintindihan, kuya, ipasulat mo nga ako kasi mahina ho ako. Diyos ko, batang ito, napaka-slow din naman. Kausap mo na, hindi mo pa maintindihan, MJ. Dahan-dahan lang, sabi ko kuya, dahan-dahan lang po. Naghahang baga ang utak mo. Oo, Diyos ko, nakakaawa kayo. Ano? Di maintindihan. Tita, lalo na po pag sulat. Lalong di maintindihan. Ano, ang itsura mo din, AR, para ka na ring ano. Saan kaya mga mukha na kayong alien ni MJ? Tita, ang init naman eh. Ay, mainit nga ngayon, sinabi ko kay Kaya, 35 degree. Tingnan nyo, mag-check lagi kayo ng temperature. Kung anong degree na ang init, kung anong degree kung uulan. Para naiintindihan nyo. Magsiuwi na kayo muna at meron naman palang nurse doon. Ganito ang gagawin nyo dyan. Hindi ka kailangan pabili ng pabili. Itanong nyo na sa doktor, ano hong kailangan sa isang araw na gamot. Para hindi na kayo bili ng bili. Nagets mo ako? Opo. Ano, tatakbo kayo ng tatakbo? Ano po yung kailangan hanggang gabi, hanggang umaga? Kunyari ngayon, hanggang umaga kinabukasan. Ang pagkain naman, hindi naman kayo magpapakain kasi nga nasa tube. Sabi sa akin yan, yung magano. Kainin niyo na po yung sa taray. Ikaw na nga kumain, pakain mo sa jowa mo. Hindi po makakain yung ano. Ikaw nang kumain, AR. Kainin mo daw yun, yung tirador. Ba, ano yun eh? Malinis yun. Kainin ko yun. Dalhin mo yung apple, hugasan nyo lang. At saka pag okay lang lola mo, tanungin mo kung ano yung gustong prutas, wag yung... Kanino kaya yung ano doon? Yung parang nagayan din ng PCT scan. Nilagay doon sa ano ni Lola. Ay, dapat sinabi niya. Or baka magpapakit. Hindi, yung kay Lola naman na pinabot mo sa akin, binigay ko sa doon. Baka hindi yung doon sa baba. Nakalagay doon sa papel. Hayaan mo pati ang lola mo yung ma-diet. Ay, ang laki eh. Ano ng cellphone. Sabi mo walang signal. Hindi tinatanong si Tito. Sabihin kanina madaling araw. Oo, Tito. Tinatawag pa ni Lola talaga kanina madaling araw.
Ano sabi? Sabi, Otan, Otan, i-charge mo yung cellphone ko. Bakit ako? Nakailang ulit na. Tapos, di tita yung kinabahan na ako. Tinatawag ka ng tinatawag. Madaling araw sa bahay? Opo, mga one. Yun lang pinasama niya. Pero nakakausap pa siya. Ayaw pa nga niya magpadala sa Hinaan mo yan lang namin. Hmm. Huwag nyo na muna i-my-day. Picturean mo mamaya, MJ, isend mo sa akin na itsura, ha? Bawal daw ang picturean. Lagi nakabantay yung lalaki. Hindi sabihin mo ipapadala ko, sabihin ipapadala ko huto dun sa tita ko. Huwag silang epal. Sabi mo yung magpapadala ko ho ito dun sa magbabayad. Kay President Bongbong Marcos. Sabi nga sa akin kanina, bawal po, hindi po, may ka-video call po ako. Ay, pwede po yung video call. Pero bawal po yung picture. Eh, puntahan mo ulit at video call mo. Eh, makita ko ulit. Ngayon? Oo. Mga kami may papakita ni MJ ang aking madi. Papakita ko sa inyo. Ang tagal. Ang tagal mo. Ay. Yung kabuuan, MJ, pakita mo. Opo. Ayan. Ilabas mo na yung pagkain. Hindi nyo naman makakain. Tanong mo kay kuya kung gusto niya. Yung nagbabantay. Ayun na nga po mga kami, may tapos na yung usapan namin. Sabi ko i-update na lang nila ako at kasi may pasok din ako mamaya. Hindi din ako masyado nakatulog kagabi. At mga alas 3, alauna nga daw, ang si mother nahihilo. Siguro tumaas na naman ang presyon. Bukod pa dyan, nadala na siya sa public hospital doon sa amin. Tapos tinurukan lang siya ng pampababa. Sabi ko, bakit hindi in-admit? Sabi daw ng doktor, ipa-CT scan. So, pina-CT scan ko doon sa private naman sa hospital sa amin. And then, ang nangyari, ang pagbasa pa ng pang-CT scan, 2 to 3 days. So, tumagal hanggang ayun, ito na nga ang nangyari. Na-stroke na nga si Madir. Tapos, ang ano pa, doon sa pinagdalan ulit sa malaking ospital, doon sa amin, hindi nga nila mabigyan pa ng dextrose kasi nga hindi pa maalaman ang findings ng doktor. Kailangan pa ipabasa ng doktor. Dapat kasi may appointment na kami sa doktor niya. Kaso, hapon na nung lumabas yung result, hindi na mahahabol. Dapat nga ngayong araw na ito, pupunta si mother dun sa doktor niya na parang pababasa yung CT scan kung ano nga yung resulta. Ito na nga yun naging nangyari. Dun sa malaking hospital naman na public, wala agad nagbasa hanggang mag-intay na lang si mother doon. Nakaupo, hindi na din kaya. Sa bigat baga naman ni mother. Tapos sabi ko, i-decide na yan kung saan dadalhin. Kailangan daw ng neurologist. Dun sa ibang malaking hospital, dun sa ibang hospital sa amin, sa private hospital, iilan lang, 2 lang ata doon na may neurologist. So, dinala pa doon sa ibang hospital kasi nga punuan. Napakainit ngayon. Tinignan ko kanina, kagabi, kami ng aking jowa. Nasa 35 nga daw sa mga tanghali ang init dyan sa amin, sa San Pablo. So, ayun, na-stroke na tuluyan. Pero ngayon na, yung pinakita ko sa inyo, naka-confine na siya, na doon na nga siya sa acute
acute stroke sa mga taong na-stroke na nakaparang hindi naman siya private pero isolated lang siya. Hindi din siya ICU. So doon na nga lang daw siya nilagay. Tapos sabi ko, umuwi na muna kayo. Kung hindi naman pala pwede magbantay sa loob, umuwi muna kayong lahat. May nurse naman nagbabantay doon. So kayo na lang, kunin nyo yung number ng nurse para makapagpahinga muna kayo. Tapos kapag nakapagpahinga na kayo, nakaligo na kayo, bumalik ulit kayo. Ayun ang sabi ko sa kanila. Ayun, nagsiuwian na. Nung una nga daw, luntay na ang aking nanay. Tapos, nung nagtagal, nung nalagyan na daw ng oxygen, natawa na daw yung doktor at ang lakas na daw sumigaw nung una ayaw pang ang sakit daw sa ilong, ang sakit daw sa ilong. Hindi nga daw pwedeng pakainin ng kanin kasi nga baka isuka lang ng isuka. Kaya ang ginawa doon nilagay sa tube doon kakain. Tabingi na nga, di ba? Yung nakita niyo sa video. Diyos ko, Lord. Mga kami ako'y tutulog muna at may trabaho si kami at hindi po ako pwedeng tumigil nagtrabaho. Ay, Okay ka na naman pala eh. Oh, kamusta ka na dyan? ano si DM? Si Otan, Si Otto. kamusta ka na daw? Ano, Kamusta ka na? Hindi ka dinig, tol. Hayaan mo na. At least nag-chat-chat? Oy, gutom na daw siya. Aba, tanong mo sa nurse kung paano pakainin siya. Bawal kumain. Meron Ay. siyang pagkain sa ilong. Bawal pa sabihin mo diet. Kaya uuwi na ako, ha? Sige na, saglit lang daw eh. Sige na, bye. Ha? Bye. Kaya, ano oras ka Ano oras ka gigising? Gising ka na? oo, Nakatulog ka na maayos? hindi. Ganun talaga. Ako nga, di pala tutulog. Mag-alas 12 na, may pasok ulit ako bukas alas 8. Mag-alas 12 na dito. Mag-ano na kayo, mag-ayos na. At maligo ka na ng ayos. At ikay pumasok. Sino mag-relievo doon? Si MJ, pinag-happy nga ako. Sabi ko na mama, alam pa. Hindi pa nagre-reply si mama. Ba't ka pinag-update? Para daw nag-happy daw si Eh di, ano oras ba ang labas mo? alas 4, alas 5 pa. Eh di, paglabas mo, doon ka na diretso. Kahit paggabi na pumunta doon ang daddy mo, mga alas 8 ka, alas 7 umuwi. Sama mo jowa mo. Alas 6 lang doon. Hanggang alas 6 lang. Hindi, hanggang bago mag alas 6. Doon na kayo magtagpo. Sa bagay, mamamasahe ka pa. Diyos ko. Di bali kong doktor yan. Diyos ko. Hanggang alas 6. Eh di alas 5 kung sino uuwi. Ay si JM malapit doon. Sabi mo siya na muna doon. Wala naman siyang pasok sa Sabado. Ay di karelyebo niya Si daddy naman sa gabi. Kaya nga, bago mag alas 6. Naku, yaan mo na, gutom na daw ang lola mo. Yaan mo yung nurse ang magpakain, hindi siya. Bawal pa daw pati. Yaan mo siya, iniisip lang niya yun. Ganun talaga pag galing sa sakit, gutom. Bawal pa, yaan mo, nigagamot. O sige na, at kayo mag-ayos.
Ako ay nagtitiklop, kausap ko yung mga pamangkin ko, mga kamimay, dahil nagpapa-update ako kung anong ganap na ng aking nanay. At ito siya, oh. Nakamute ka pa. Ayan, nalaglag ang aking cellphone. Nalaglag ang cellphone. Nalaglag ang cellphone ko. Nalaglag ang cellphone ko. Nandun na tayo, di ba? Sabi mo parang feeling ko talaga dyan sa ospital, hindi na accurate. At saka, galing tayo sa public hospital. Feeling ko, yung mga private hospital, ngayon ko lang na-realize. Kasi nga, hindi na asikaso masyado sa public hospital, dun sa mga private. Pag galing kang public, parang ayaw nilang tanggapin. Siguro kahit puno na. Nagets mo ko, baka nga wala silang, akala walang pambayad. Eh, di ba? Tapos pag alam naman na nagbabayad, ginagatasan maingit. Kaya nga. Eh, di ba nung nasa public hospital, bakit hindi agad inasikaso? Wala daw yung neurologist pa nga daw. Oo nga, bakit Hanap ng hindi oras agad talaga. nilagyan neurologist? Idedextrose lang naman yun at papainumin ng gamot, hindi nila pinainom ng gamot. Yung sa nilay pampababa ng dugo at high blood. Pag daw dinextrosan doon na daw yun i-admit. Oh, kaya nga dinala sa kanila, dapat inadmit na nila agad-agad. Eh, hindi naman nila inadmit agad eh. Kaya nga dinala ng emergency, di ba? Anong ginawa nila? Pinaintay nila ng 5 oras, 6 na oras. Pero wala silang ginawa. Iniintay nila yung doktor na magbabasa ng neurologist. Yung CT scan ng lola mo. Eh, kaya nga emergency. Ganun talaga doon. Baka walang hiya nila. Yun nga, ibang mga anak nasa ulo na at saka lang asikaso, pag nasa pepe na yung pagkita mo na sa puko yung ulo ay. Di ba? 5 oras silang pinag-intay. 5 oras kung hindi pa mag-decide kung saan dadalhin. Wala silang ginawa doon. Walang ginawa. Ang ginawa laang yung pampababa ng dugo. Eh, alam naman mukha na siyang mukha ng luntutay ang lola mo. Dapat pinicturean nyo para alam nyo kung may history kayo ng ganyan. Yung mga taong yan talagang Hindi na tita, sobrang marap. Para awa na kay lola. Ibang ang level dyan sa sabihin ko yung kay governor. Nang sila ay mag-letter ako kay governor. So, nga pala, kanina nag-text yung sa ni Lola, libreng laboratory daw. Raymond, saka ka pa nag-text. Kailan tapos na? Kaloka. At saka yung sumasakit na yung mga paa ng lola mo, gawa na yan ng side effect ng Bumili ka na ng bayad, betadine kapag nandyan. Kayo na yung maglanggas sa maglanggas. At saka i-monitor nyo lagi. May pang-monitor na, bumili tayo. Monitor nyo yung sugar niya. At wag nyo sasabihin na dyan sa labas na meron kayong pang-monitor ng sugar. Kung meron silang pang-prick, okay lang. Kung may sarili sa pang-prick, pwedeng ipahiram. Ibalik agad. Pero yung sasabihin mong tayo pa magpo-provide ng pang-prick, ay hindi. Kaya nga, kasama yung sa set, binibili din yun pag wala na. Kunin mo ha, baka wag nyong iiwan lahat. Kukunin nyo lahat yan. Tsaka anuhin nyo kung paano mag-monitor. Tsaka kung may alam kayong sa BP, anuhin nyo. At kayo naman na nandyan. Kung ako nandyan alam ko yung pang BP na yan. Marunong ata si JR nun. Ay, umabot na umabot na ng 120,000 ang bill Grabe talaga. Ibang level na talaga yan. Nung aking likod.
Buti na lang wala akong pasok ngayon. Pamula nung, oh grabe pala, pamula nung Lunes hanggang 7 days pala ako nagtrabaho. Nung pamula Lunes hanggang, kahapon, ngayon lang. Tapos bukas may pasok na naman ako hanggang, sa Sabado wala akong pasok. Dapat talaga nurse, pag nasa ospital, nurse ang mag-aano niyan, hindi tayo. Mag-a-assist lang tayo, pero sila ang nakakaalam niyan. Kaya nga may bayad sila eh. Nakalagay doon di ba? Nursing fee. Hindi kasama sa yun, sa hospital fee. Ngayon lang ako talaga nakakita ng may nursing fee. Hindi kasama sa hospital ang nursing fee. Parang wala na ngayon sa nursing fee yung hindi na sa ASU. Sa ASU meron. Sila nagpapalit diaper, ganyan. Ay, dapat i-assist lang. Dapat may nurse din doon na mag-a-assist sa kanila. Oo, sa pagpapalit ng damit, mag-a-assist. Assist Tapos lang may, si daddy, gawa ng mga swero. oo. Pero yung palit pampers, ganyan, tayo na. Kaya Hindi nga. na sila bayad. At saka yung mga, yung mga, dapat nga, provided nila yung panlatag, di ba? Oo, yung Sa bed at Yung saka sa parang- unan. Ibang level talaga yan sa hospital na yan. Kaya, tinan nyo pag mahirap ka talaga. Kaya nakakaawa yung mga taong wala din pangtustos sa pang may sakit. Dahil pag mahirap ka, hindi ka talaga nila iintindihin. Kung tayo ay aasa lang sa government, wala tayong magagawa sa buhay. Kawawa talaga ang mga mahihirap sa Pilipinas. Dito kasi meron kang insurance sa paghahawakan na talagang inuuna din naman nila ang health ng mga tao. Pero syempre magbabayad ka din doon buwan-buwan para sa health insurance mo. Pero pag lumampas na doon yung kunyari may bayad ka ng kunyari na hospital ka, meron kang covered na yung 200 plus na yon, halimbawa 200 plus, babayaran mo muna yun sa sariling bulsa. Pag lumampas ka na doon sa limit na yon, lahat yon covered na. Hindi wala ka nang ilalabas doon. Ang magko-covered noon na ang insurance ng health insurance mo. Dapat ganun din sa PhilHealth eh. Sila dapat ang nagko-covered noon. Kaya nga may PhilHealth eh, kaya nga nagbabayad ka buwan-buwan. Kaso anong ginawa nila? Wala. Kaya kung aasa lang talaga tayo sa sa government, wala mangyayari sa mga Pilipino. Kaya lalo na sa atin, kawawa talaga yung mga taong walang pera. Nakakaawa. Isipin natin yan, nakakaawa. Blessed pa rin tayo kasi ako nandito. Kaso isa lang naman ang katawan ko, dadalwa lang naman ang paa ko. Tsaka dalawa lang din ang kamay ko. Isa lang utak ko, isa lang puso ko, aba. Pag napagod lahat, hindi din naman ako robot. Ang robot nga napapagod, ang machine yung pakayang tao. Ganun talaga is life. Wala kang ang trabaho, tinan mo naman ang ginagawa ko. Tatawagan ko po yung kapatid ko na nagbabantay sa nanay ko. Na isa ding masakit sa ulo sa lahat. Diyos ko Lord. Ipalabas nyo na. Pinapalabas ko na yung nanay ko at gusto na pong lumabas. Tawagan ko ang kapatid ko. Ayan. Hindi sinasagot. What they say? Nou, Johan zegt, ik ken de eigenaar, ik heb hem gewezen op deze groep. Oh. Fantastisch, that's help, hè? Yeah, you can say thank Thank you you. very much to him. Ja.
Kung hindi pa natatapos yung problema ko mga kameme. Meron na naman kami problema. Yung sasakyan namin, may bumangga na naman. Motor. Buti na lang daw, meron group sa sa Facebook, sa Blue App, na detect kung sino yung bumangga at pinost talaga yung sasakyan. In-email sa jowa. Ano ba yan? Mabait naman ako. Mabait naman kami. Ba't ganon? Bakit sila ganon? Tinatawagan ko yung pamangkin ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kanila. Ay, ano na yung eksena? Nag-waiver ka na daw? Lalabas na daw bukas? Oh. Bukas na labas na. Ay, kakausapin niya, tatawagin niya sana kita. Ay, nagpalit naman ng pampers at saka ng palatay na eh. Ipakita mo nga, ano mo yung camera doon. Napaltan na. Oo. Oo. Ang bigat eh. Ano mo mukha? Oo, okay na naman eh. Wag lang mo Okay, okay. wag lang Gusto na yung makauwi. wag lang mo kang malungkot. Hindi. Pakita mo ako. Kung ano kaibigan niya, nurse. Pakita mo ako. No, super kawa. Ismael. Yan. Wah. Lagi malungkot ang mukha. Smile, smile lang. Lalabas ka na bukas daw. Wag ka na umiyak. Ang laki-laki mo. Mukha kasi Dabiana. Ano lang sabi niya, ang gusto niya ay bukas na daw ng umaga. Abay na, hindi ka pwede lumabas-bukas ng umaga. Hindi, mga umaga na din yan lalabas. Sabi mo mga alas 9. Mga pa alas 9, ganun. Sabi pa kami sa gamot. Mm. Ayaw inumin yung iba. Sabi na hindi pwedeng gamot yan. Inumin mo yan. Hindi, paubos mo na lang. Sabi mo, paubos nyo na lang yung gamot. Tapos, Padaliwa-daliwa lang. Padaliwa-daliwa. paubos yung gamot. Tapos, pag ano man, kung ano man, mag-uusap kami kamo ni mother after niya maubos yung gamot. After mo daw maubos yung gamot, mag-uusap daw kayo. Nay. Hindi niya narinig. After daw nung gamot na maubos mo, mag-uusap daw kayo. Dinig mo? Oo daw. Sige, ano, aircon na, init na init pa. Ay, tinoto ko nga aircon. At ang nangangatal na nga yung gusto ko i-laksan ka. Sabi mo, abay, walang aircon sa bahay. Tignan mo naging side effect ng gamot. Side effect na nga yan, lagyan nyo ng betadine, nagpanas na eh. May binigay sa akin si Doc na natatakot ako i-apply. At kung anong mabigat ang kamay ko, nangangatal ang kamay ko. Ano mo lang yan, yung tawag dito, yung cotton buds. Ang sakit daw pag lumalapat nga. Ay, ganun talaga. Sabi mo, tiisin niya. Cotton buds mo lang. Diyos ko, cotton buds lang. Kahit, Ayaw ng kanin, binili ko ng lugaw. ay, naku. Ito na tinatawagan ko na. Yes, asa na kayo? Dito na po sa bahay. Ano, naligo ka kaagad? Opo, naligo po agad ako. Ang bilis mo naman maligo. Tama yan, naligo ka agad kasi hawa ka sa anak mo. Asan na lola mo? Ang pangit. Tinutok naman ang mukha eh. Pakita mo nga yung paa. Huwag mo nang gisingin. Yung paa po, Ay, alam ko nangyari na rin yun sa kanya eh. Yun yung paa ganyan din niya. po. Di ba nung nilabas po sa ospital si Marian, ganyan din po ng tutubig. Allergic yan sa side effect yan sa gamot. Si Lola ng ano tawag nito yung Ointment? Hindi pa masabi eh. ointment.
O tapos, ano na, nasa si Kaya, kausapin ko. Pagod? Ate, kakausapin ka to ni tita. Banas daw, tita. Lagyan yung electric pan lola nyo eh. Ganun talaga, galing kasi aircon eh. Hindi na nga to napapaikot. Lola, baka naman malaglag ka dito. Isod-isod ka doon. Na, isod-isod ka konti, baka malaglag ka. Magsando ka, magsando. Hindi mo kabayaran. Ay, Nakahubad na naman. Sabihin mo, para baka kasi mapulmon na naman. ano ka daw, magsando ka daw, baka daw magkapulmonya ka, sabi ni Tita Otan. Ano sando ko dyan? Napakatitigas ang ulo nyo, kala nyo kayo ang nagbabayad. Gayet. Tawag ka ni Tita Otan. Bilisan mo. So, lahat-lahat, magkano binayaran natin? Lahat ng bill ay 137 ata yun lahat. Pero ang D60 at saka 40 ay 39. Kulang-kulang 100 din. Ano, lampas na 100, nagbigay tayo ng 39,500. Tapos, yung huli, 64,000. Oo. For the rest, PhilHealth at saka ano, ang taas nun sa doktor. Nasa 37, 17, 43. Ano pa ta? Akala ko baka hindi may lalabas kanina. Sobrang dami kong pauli-uli ako para lang mailabas na yan. Si Lola. Kasi tataas pa ang bill natin eh, pag hindi nyo nilabas yan eh. Oo. Tapos nakiusap ako sa billing na baka nga kasi hindi ka umabot. Ganito ganyan kung pwedeng, di ba magkaiba yun. Pwedeng cash yung 20,000 muna sa hospital or dun sa doctor's fee muna. Hindi daw pwede. Pero ang madadagdag lang naman daw nun ay room. 2,088 pag discounted na. Tapos tsaka na lang daw niya idadagdag kapag daw hindi umabot. Basta, sobrang daming ano. Tapos yung PhilHealth pa, yung bill pa bago pa ilabas, anong oras na? 2:00 mahigit. Tapos 3:00. Kailangan maano na. Tapos, Takbo kami sa labas. Withdraw muna. Tapos takbo sa labas. At gawa na ng limit na nga ang akin. Cash out kami. Takbo ulit. 245 ata. Yun. Sabi ko, lobat na ako. sabi ko sa'yo, kunin mo na ng maaga yung pera kanina eh. Hindi, mabilis lang ang withdraw. Sadyang limit lang. Sadyang 40,000 lang isang araw ang ano ng Eh, buti na ilabas na. Tinanong nyo kung bakit ano. Sabi ko, tinanong nyo sa doktor kung bakit nagkaganon yung paa. Wala naman doktor eh. Wala naman ngarag pa ako kanina. Ako lang nasa Wala na talagang bumisita sa kanya nung huling ano. nung umaga. Oh. Dapat na hindi pa yung ilalabas at meron pa daw test na pinapaano si Doc Alad. Tapos pinagpilitan ni Daddy, kausap na niya kahapon, ganito, ganyan. Kailangan pa doon sa PhilHealth, pero pa ng mga doktor, uli-uli pa sa mga nurse kasi nga ayaw asikasun, bawal. Ilang araw lang, mga isang araw, dalhin natin kay Raimundo pag okay na. Ibulong mo sa lola mo, ha? Tapos dadalhin na. Meron dito mga, Dalhin mo yung mga gamot. May mga gamot pa siya. meron natira, meron siya dito. Binigyan mo ng reseta. Oo, may resetang bigay. Nakalagay naman doon kung kailan inumin. Kung may makukuha kang gamot kay doon kay Sol, ipila mo na para tayo mag-less. Titingnan ko, tita. Kung meron doon, titingnan ko pa doon sa Tingnan mo na lang. reseta. Anuhin mo yung ano niya, yung paano mo yun sa sugat niya, ha? Alam naman ni MJ, ganun din daw nangyari kay Mariano. Ano yung side effect yan ng gamot? May reseta din na pang sugat niya. Antibacterial na ano pa nga. Tsaka ilagay mo sa isang lalagyan yung ano niya, yung mga gamot niya para hindi na, para alam kung saan kukunin. Tsaka takluban mo para hindi masyado maano. Yung sugat lagi yung anuhin, baka nilangawin dyan. Pagbilin mo sa mga tao dyan, i-message ko din mamaya sa group chat. Requirements pa lang, certificate of confinement. Ipunta kami sa records as assistance. Kailangan daw mo nang humingi sa nurse ng medical abstract. Okay naman. Ang kaso, 24 hours pa. Ay di balikan nyo na lang.
naman yun cash. Check it Ay, out. wala Wala na. pa. Sabi ko sa'yo, check yun eh. Kaya nga. Hayaan nyo na. Basta nakalabas na. Naka-discount ka nga ng 20,000. Tapos, ang bill mo naman isang araw, 30 plus. Di ganun din, abono ka pa. Correct. Sabi Yeah. ni Sir, sayang. Sino sir? Mamaya, Sir, ano po, Sir Jeff. Basta marami kaming ano dun, Sir Mal. Sila ang nasa Kapitolyo, dapat pinapriority kayo. Tapos binigay ata yung pambibi na kila JR. Parang nabasa ko, hindi ko lang nare-replyan pa, hindi ko pa nauulit. Tama yan, pag busy ka, wag ka munang sumagot. Para hindi na didistract yung utak mo. Kaya nga. Tapos pagtapos na, tsaka ka na ulit sumagot. Alis sa kalabas na ang ano hinalaan kung ano ang bili mo ng una ng lola mo. Ng isa pang unan. O dalawang Kaya unan. Aba, ewan ko sa'yo kung kailan mo gusto bumili. Magkano na natira sa'yo? 2,000 plus? Oo. Tapos, marami pa siyang gamot na natira. Kakaunti. Tapos may mga reseta pa, hindi ko nga Kaya pa nga yung maghapon nito. Hanggang gabi, hanggang bukas. Yung gamot. na natira. Oo. Hindi yun, kakapurot na yun. Di bili mo muna yung natira mo dyan. Ilan bagang gamot ang iniinom pa niya? Marami yun. Wait. Bili mo muna ng mga hanggang bukas ng umaga. At mamayang gabi na ulit ako magpadala. Abay, kakapadala ko laang ulit. Saan ba ganyan? Kung hindi ko pa nakita yung message nyo, walang gagawa ng paraan para lumabas yan. Dadagdagan nyo na naman ang aking gastos. Pauli-uli na nga ako dun. Nakikiusap na nga ako eh. Ako lang naman ang ano. Kahit na makiusap ka, kung hindi naman mababayaran ng buo, hindi din yan papayag na makalabas. Private yan eh. Ganyan talaga sila. Kaya nga, ang dami pang pinaasikaso. Kahit Pauli-uli kahit na. may compulsory ka ng sulat, hindi talaga din papayag yung mga yan. Meron naman palang private sa malaki eh. Hindi nyo na lang doon inilagay sa private sa malaki, wala daw. Si Nene daw ay nandun Wala ang ano, tita. Walang neurologist. doon. Si Nene ililipat na rin ata ng ano. Ewan ko kung may doktor dun sa ano. Bakit napaano naman yun? Namamaga ang kidney. Pisnge? Ito niya. Kidney? Ay baka kakakain ng soft drink at kung ano-ano.